Magandang umaga po, magandang buhay, magandang gising, mga kaparokya at mga kasambuhay. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, All for the Gospel. Bumabati, nagbabahagi sa inyo mula po dito sa Our Lady of Sorrows Parish, Pasay, ang dambana ng Mater Dolorosa de la Pieta at kaisa-isang parokya po ng Society of St. Paul sa Pilipinas at sa Macau. Ngayon po ay araw na naman ng Biyernes. Thank God kanila. It's Friday. Para sa marami, tapos na naman ang isang buong linggo ng paggawa, and we look forward to another recharging weekend, sabi nga po, no? Ang ebanghelyo po natin ngayong Friday of the third week of Lent ay Mark 12, 28 to 34. At ito po'y naganap sa siyudad ng Jerusalem bilang sentro ng pananampalatayang Hudyo, no? Kung saan nakatirik ang templo para sa mga pag-aalay. Ang Jerusalem po ay point of convergence, tagpuan ng iba't ibang mga deboto ni Moises, ng batas ni Moises, ng relihiyon ni Moises, ang Judaismo, no? At dito po, habang siya'y nasa Jerusalem, ang Panginoon ay nilapitan ng isang iskriba, isang maalam sa batas na nagtuturo naman sa iba tungkol sa batas, iskriba. Gusto niyang malaman mula sa Panginoon ang tungkol sa 613, 613 na iba't ibang mga maliliit na batas na nanggaling po sa batas ni Moises. Itong 613 precepts of the law, ito po ay mayroong 365 na negative o do not precepts at 248 na positive or do precepts. At gusto po na itong iskriba na malaman ang turo ni Jesus bilang rabbi, alin dito ang dapat i-prioritize. Wala naman pong bago sa sinabi ng Panginoon. Kinote ng Panginoon yung Deuteronomy chapter 6, 4-5, yung tinatawag po ng mga Hudyo na Shema. Hear, Shema, pakinggan mo, sapagkat ito po yung araw-araw na dinadasal ng sinumang debotong Hudyo, umaga at gabi, upang ipahayag ang kanyang pananampalataya sa iisang Diyos. At pagkatapos niyan, ay idinugtong po ng Panginoon ang Leviticus 19 verse 18 na nagbibigay ng diin ang tungkol sa pagmamahal sa iyong kapitbahay o neighbor. Pero sa kanya pong pagsagot, meron pong tatlong mahalagang diwa na nakapaloob sa sagot ni Jesus. Unang-una, na ang pagmamahal, hindi ang mga ritual, hindi ang metikulosong pagtupad sa bawat letra ng batas, kundi pagmamahal ang nagbibigay ng kaganapan sa batas. Basahin po ninyo ang Romans 13, 8-10. Yan. Pangalawa, na binigyan diin ng Panginoon, kung mahal mo ang Diyos,
mararamdaman mo ang pagmamahal ng Diyos sa relasyon mo sa Kanya at gugustuhin mo na ito naman ay padaluyin, ibahagi sa pagmamahal sa kapwa. Ayan. Pero pangatlo, para po sa Panginoon, ang kapwa o ang kapitbahay ay hindi lamang po yung kasamahan mong Hudyo, kung hindi lahat ng tao. Anuman po ang kanilang relihiyon, anuman po ang kanilang political persuasion. So, nung may paliwanag ng Panginoon, itong ganitong pananaw niya bilang rabbi, no? Tungkol sa batas ng lumang tipan, ang batas ng covenant ng mga Hudyo, sinabi niya dun sa kausap niyang eskriba, kung magawa mo ito, you are not far from the kingdom of God. Bakit ganon? Well, kasi unang-una po mahalaga yung tamang pagkaintindi ng batas. Nagsisimula doon. Kailangan maintindihan mo, mapag-aralan mo, mapagtanto mo ang batas. Pero, meron ka pang dapat gawin. I-apply ito. Gawin itong aksyon. Ayan. Hindi lang knowledge, kung hindi aksyon. Ang tanong, tayo ba ganun din po sa atin pong attitude bilang mga Kristiyano? No? Oo, nagdedebate tayo, nagsasaliksik tayo. Nakakatuwa po, may mga lay persons pa na nag-aaral ng theology. Hindi lang yung mga nagpapari. Gusto nilang mapag-alaman kung ano ang laman ng pananampalataya. Okay? Pero kailangan po i-akto natin, i-apply natin ang ating kaalaman at doon nagkakasubukan sino ang totoo at sino naman ang maalam lang. Okay? O sana po naka-inspire sa inyo itong atin pong pinag-usapang ito. Sa pagkagising sa umaga, paki-like, paki-share, paki-post, paki-repost sa inyo pong timeline, sa timeline ng inyong mga kaibigan with their permission, at syempre po, evangelization tayo sa timeline ng inyong community at church. Ayan. Pangalawa, sana po tuloy-tuloy yung atin pong pagkalap ng mga subscribers para po sa ating YouTube channel na Domi Guzman, o dili kaya para po sa Facebook page na Pagkagising sa Umaga, o sa page mismo na ito kung saan po tayo nagkikita araw-araw. Ngayon po'y nais po naman nating batiin ang ating mga virtual parishioners na galing po sa mga tinatawag natin na families at Pauline Institutes, Pauline Family. Pagbati po kay Tony at Lourdes Choa, kay Willie Brenda Reyes, kay Abe at Nini Licaros, sa pamilya po ni Chato Dolot, si Bite at Chewy Yap, at si Ina at Ian Ramos. Gayon din po pagbati sa pamilya Tan, kay Melee, kay Philaine, kay Jean, kay Franz at kay Fred. Ayan. At syempre po, binabati natin ang lahat po ng members ng Instituto Santa Familia. Ito po yung tinatawag namin na aggregate institute, parang third order ng mga laiko na naka-attach sa Society of St. Paul. Pero Instituto Santa Familia sapagkat ito po yung mga laiko na kasal, mag-asawa, tumanggap ng sakramento matrimonyal. At ngayon,
gusto naman nilang magkaroon ng religious vows, no? Pagbati po kay Rino Shoni Ramos, Rory Alinea Martin, Aida Montalvo, Virginia Spar, Lolita Sampayan, Neri Serrano, Aida Chu, Marlene Cho, Bernardo and Violeta Pepito, Cynthia Belo, Flor de Malibot, Dolores Acaya, Ellen Hilario, Esther Dason, Ami Batoktoy, Marnol at Arlene Banta, Fanny Kimusing, at gayon din po si Edna at Jun Katsawan, Eli Doroteo, Emi Recometa, Jo Kiambao, Josefina Telada Bulacan, Marina Guerrero, Susan Gabuya, Marisa Villanueva, Agnes Carlos Hau, Carmela Estrada, Hermie at Christy Sanchez at mga anak, no? Mati Benavides, Ludi Ocampo. Sa Amerika po, binabati natin ang ISF member na si Rachel Roy Quinto. Sa Cebu, ang grupo po sa pangunguna ni Solomon at Luchi Villaplaza, at dyan naman sa Bohol, ang grupong pinangungunahan ni Ricky Duyen Solis. Sa ISF Davao, nandyan naman po si Dr. Mike at Patria Manalaysay, kasama po ang kanilang grupo ng ISF at ISF Bacolod ni na Cherry Tan. Pagbati rin po sa Association of Pauline Cooperators ng Society of St. Paul, pinangungunahan po ni Jimmy at Ruby Lim, at kinabibilangan ni Leo Neris Reyes at iba pa. So, pagpalain po kayo, at ngayon tayo naman po ay magtalaga ng maghapon sa Panginoon to spend the day well. My dear and sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me, guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Sanctify my thoughts, affections, words, and actions, that I may please you and your Jesus my God, and reach heaven with you. Jesus and Mary, give me your most holy blessings. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Kape. Pagpalain po tayo.